Si Gibam ay kakaligo lang at magtatawag na sana ng isang prostitute para makipag-chat sa gabing iyon, pero pagdapo ng kamay niya sa gilid, bigla siyang napatla, hinailan niya ang kumot at nakita ang isang katawan na mahigpit na nakabalot na nakahiga sa tabi niya. Ang taong ito ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Minsu. Sinaksak siya ng babae sa pangatlong vertebra ng kanyang gulugad. Tinanong siya ng babae kung hindi siya makagalaw. Pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis na kumuha ang babae ng kadena ng aso at mariing iniikot ito sa kanyang leeg. Ginawa niya ito hanggang sa mawalan si Gibam ng malay. Nang magising si Gibam, siya ay naging isang malupit na mamamatay tao. Sa mga oras na iyon, isang grupo ng mga pulis ang pumalibot sa kwarto. Ngunit nang pumasok ang mga pulis, wala na si Gibam. 15 taon na ang nakalipas, si Gibam ay isang serial killer na pumatay ng 7 tao. Pero sa huli, dahil sa kakulangan ng ebidensya, 15 taon lang ang itinakdang sentensya sa kanya para sa pagpatay ng isang tao. Ang desisyon ng korte ay nagbigay ng shock sa pamilya ng biktima. Lahat sila ay labis na nalungkot at nais lang nilang parusahan si Gibam sa pinakamakatarungang paraan. Pumunta ang hepe ng pulisya kay Gibam at sinabi, sa loob ng 15 taon, hihintayin ko ang paglabas mo sa kulungan. Sa gitna ng mga tao, may isang batang babae na tahimik na nagmamasid sa lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at galit. Ang pangalan ng batang babae ay si Hijo, anak ng isang kapitan ng pulis. 3 buwan na ang nakalipas, matapos mag-overtime ang ama ni Hijo bilang kapalit ng hepe, hindi sinasadya niyang nakatagpo si Gibam, ang mamamatay tao. 안녕하세요. Pinatakpan niya ang sugat at sinubukang gumapang pauwi para makita ang anak niyang babae sa huling pagkakataon. Dahil birthday ng anak niya ngayon, nangako siyang ipagdiwang ang kaarawan nito kasama siya. Kinabukasan, nagdala si Deyong ng cake para hanapin ang tatay ni Hiju. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang ganitong kalungkot-lungkot na tanawin. Hindi umiiyak si Hiju. Kakaibang kalmado ang nasa mga mata niya. Ang tatay niya na nakahiga sa mga braso niya ay parang natutulog lang. 15 taon ang lumipas, tumanda na rin ang chief. Ang unang ginawa niya nang tumanda siya ay maghintay sa pintuan ng bilangguan. Naghintay ang chief na lumabas si Gibam, ang pumatay, at binalaan siya na mag-ingat sa labas. Sinabi rin ng chief na madali na niyang maibabalik si Gibam sa bilangguan. Si Deyong ngayon ay naging kapitan na. Ang batang Hiju noon ay lumaki na rin. Mabait siya at mahilig sa musika. Madalas niyang nai-imagine ang sarili niya na tumutugtog ng violin sa entablado. Tuwing may oras siya, pumupunta siya sa istasyon para mag-volunteer nang hindi nagrereklamo. Sa kanyang libreng oras, umuupo siya sa bubong at tinitingnan ang kanyang ina na nag-asawa muli, hindi kalayuan, at ngumiti mag-isa. Noong bata pa si Hijo, iniwan siya ng ina at tatay. Sa loob ng maraming taon, hindi siya nakaramdam ng pagmamahal mula sa ina. Nawalan pa siya ng pagmamahal mula sa tatay niyang tanging minahal siya. Pero maswerte siya dahil ang mga pulis sa istasyon ng pulis ay itinuring siyang parang isang prinsesa. Lahat sila ay nag-aalaga sa kanya at tumutulong sa kanya. Tuwing nakakakuha sila ng sweldo, may maliit na bahagi silang iniiwan para kay Hijo. Ganon sila sa loob ng 15 taon. Sa mata ng lahat, mabait na bata si Hijo, pero walang nakakaalam na isa lamang itong maskara. Mula nang magsakripisyo ang tatay niya, ang puso ni Hijo ay namatay na. Galit na ang nag-alaga sa kanya sa loob ng 15 taon. Lagi niyang naiisip ang paghihiganti sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon niya. Si Gibam ay bagong labas lang sa bilangguan at dahil matagal na siyang hindi nakipaglaro sa mga babae, sabik siyang tumawag sa mga ito. Makalipas ang 2 minuto, nagbihis ang babae at bumalik sa kotse. Nagreklamo siya sa broker na nakatagpo siya ng pervert ngayong araw. Hindi naman ito ginamit ng totoo. Nais lang niyang maglaro gamit ang mga laruan. Sinabi ng broker na bibili siya ng painkillers kapag bumalik sila. Sinaktan at pinagsabihan siya ng babae. Tingnan mo itong 2 lalaking umiihi. 죽을래? 네. Nakita ni Hijo, na nakatago, ang buong pangyayari.
Nag-isip din siya kung sino ang tumulong sa kanya para maghiganti. Ang pumatay, si Gibam, ay bagong labas lang sa bilangguan at nakapatay na naman. Kaya't hindi maiwasan ng chief na pagdudahan siya. Pero ayon sa kamera ng hotel, nakita ng chief na talagang wala siyang ebidensya ng krimen. Walang ibang paraan. Kaya't napilitan na lang ang chief na palayain siya. Ngayong gabi, nakita ni Hee-joo na inaabuso ng asawa ng ina niya. Paulit-ulit na sinasabi ni Hee-joo sa lalaki na malapit na ang kamatayan niya, pero hindi ito pinansin ng lalaki. Inisip lang niya na baliw si Hee-joo at nagsasalita ng walang kwenta. Binalaan siya ng lalaki na huwag makialam sa pagsusugal niya sa kasino. Sinabi ni Hee-joo na ang dapat na mawala ay siya. Sa wakas, dumating na ang oras na kailangan niya siya. Sinabi ng lalaki na siya ay baliw. Binangungot niya siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na nasa dagat siya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, ang karahasan at pagnanakaw ay mga capital crime pa rin. Pantay-pantay ang batas at makatarungan para sa lahat. Kinabukasan, natagpuan ang katawan niya ng mga dumadaan at nakapaligid sa kanya ang mga tao. Samantala, si Gibam ay dumaan habang nag-eehersisyo. Nakita niyang pareho lang ang paraan ng pagpatay sa kanya, kaya't alam niyang may nag-iisip ng paraan para ipagtangka siya. Napansin niyang nakatago si Hee-joo sa gitna ng mga tao. Nagawa na ni Hee-joo ang kanyang layunin, ang natira na lang ay ang gawain ng mga pulis. 2 araw matapos palabasin si Gibam mula sa bilangguan, 3 pagpatay ang nangyari. Labis na nag-alala ang chief pero hindi siya makahanap ng anumang ebidensya, kaya't wala siyang magawa. Ang unang umatake, si Hee-joo, ay mukhang may alitan kay Gibam. Nakita niyang nabigo ang pagpapahirap gamit ang kutsilyo para pumatay, kaya't nagdesisyon siyang gawin ito ng mag-isa. Siya ay isang malupit na lalaking nagngangalang Min-soo. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay pumatay hindi lamang ng mga aso kundi pati ng mga tao. Pumunta siya sa hotel kung saan nagstay si Gibam, ngunit nakaplano na pala si Gibam. Ngunit hindi niya inaasahan na darating ang chief dito at sisirain ang kanyang plano. Samantala, iniisip ni Hee-joo na kung mamatay ang kanyang stepfather, magiging mas maginhawa ang buhay ng kanyang ina. Hindi niya inasahan na pagbukas niya ng pinto, matutuklasan niyang patay na ang ina niya, na gumawa ng isang stupid na bagay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Napatigil si Hee-joo sa kinatatayuan niya. Umupo siya sa sulok ng bahay, kinakalabit ang mga kuko, at hindi alam kung anong gagawin. Pumanaw ng tahimik ang kanyang ina. Nang umuwi si Hee-joo, naaalala niya ang paraan ng pagpatay ni Min-soo noong gabing iyon. Nang suriin niya, napagtanto niyang tiyak na may 2 pumatay dati. Isa ay mahilig sa pagsaksak, ang isa naman ay mahilig maghiwa. Tama ang hinala, sila nga ay sina Min-soo at Gibam. Magkakakilala na sila simula pagkabata. Bukod pa rito, pareho nilang gusto ang isang babae. May hobby sila tungkol dito noong bata pa sila, pero noong mga panahong iyon, laro lang nila ang pumatay. Nang malaman ni Gibam na niloloko siya ni Min-soo sa kanyang girlfriend, hindi siya nagdalawang isip na patayin siya. Naramdaman ni Min-soo ang sobrang sakit kaya't ipinareport niya si Gibam sa mga pulis. Nakakatulong ito sa mga pulis na walang ebidensya, kaya't nahirapan silang makakuha ng pagkakataon. Samantala, natagpuan ni Hee-joo sa police station ang file ni Min-soo. Sigurado siyang isa siya sa mga salarin. Nang makauwi si Min-soo galing sa trabaho, napansin niyang hindi nakabukas ang mga ilaw sa bahay. Pumasok siya para kumuha ng kandila, ngunit hindi niya inaasahan na ang sahig ay punong-puno ng mga basag na salamin. Sa mukha ni Min-soo na walang emosyon, makikita kung gaano siya kalupit. Nang mga oras na iyon, biglang umilo ang mga ilaw. Nakaupo sa harap niya ang isang babae. Pagkatapos patayin ni Hee-joo si Min-soo, inilipat niya ang katawan nito sa kwarto ni Gibam. Pagkatapos, kumuha siya ng pagkakataon upang atakihin si Gibam. Muling ginaya ni Hee-joo ang eksena ng pagpatay kay Gibam. Dumating ang mga pulis at nahuli si Gibam sa eksena. Nang mga oras na iyon, pagkatapos maghiganti ni Hee-joo, sobrang saya niya kaya nag-book siya ng ticket para sa isang music show. Kinuha niya ang kanyang damit at alahas at naghanda para mag-makeup. Ngunit hindi niya inasahan na makakatakas si Gibam at makipag-ugnayan sa reporter ng laban. Sinabi niyang wala siyang kasalanan. Nalaman na bago pa dumating ang mga pulis sa hotel, nagising na siya.
Nagkunwari siyang biktima at nakatakas mula sa ambulansya. Dahil dito, nagbigay ito ng pag-aalala kay Chief. Gusto niyang hulihin si Gi-bum ngunit wala siyang ebidensya. Pumunta si Hee-ju upang aliwin si Chief at sinabi niyang ang tanging dahilan kung bakit nananalo ang masasamang tao ay dahil ang mga mabubuting tao ay wala magawa. Ipinahiwatig niya na walang silbi ang mga pulis. Tinali niya ang pumatay at inihagis sa kama. Pero nakatakas pa rin siya. Samantala, pumunta si Gi-bum sa bahay ni Minso. Nagsimula siyang magbalik-tanaw sa kwento. Ang taong gusto niyang patayin ay pinatay ng iba. Ang taong iyon pa ang nag-frame sa kanya. Naalala niya ang mga taong pinatay nila ni Minso, ngunit napansin niyang may isang tao na kasama nila. Ang stepfather ni Hee-ju, pumunta si Gi-bum sa internet cafe upang maghanap ng impormasyon at nalaman niyang ang asawa ng lalaki ay ex-wife ng taong pinatay niya mga taon na ang nakaraan. Ang taong iyon ay may anak na babae na ang pangalan ay Hee-ju na nakilala niya sa police station. Kaya't malinaw na lahat. Napansin ng may-ari ng internet cafe ang kakaibang nangyayari, kaya't ini-report ito kay Dae-yong. Hindi pinaalis ni Gi-bum ang pulis, kundi binangga niya ang kotse ng pulis at pabalik sa istasyon. Nagkunwari siyang pulis sa istasyon at natagpuan ang address ni Hee-ju. Si Hee-ju naman ay naghintay sa pagdating ni Gi-bum dahil naniniwala siya na kapag nalaman ni Gi-bum ang katotohanan, tiyak pupuntahan siya nito para maghayganti. At totoo nga, dumating si Gi-bum. Tinanong ni Hee-ju kung ang pumatay na mahilig sa pagsaksak ay si Gi-bum. Si Gi-bum ang pumatay sa tatay ni Hee-ju. Sinabi ni Gi-bum na magaling maghula si Hee-ju. Siyempre, dahil 15 taon siyang naghihintay para sa kanya. Ang pagharap kay Gi-bum ang unang hakbang sa plano ni Hee-ju. Ang layunin niya ay ipaalam kay Chief ang lokasyon na tinutukoy. Tumakbo siya at tinawagan si Chief. Pagkatapos, huminto siya sa parke at naglaro sa swings. Sinabi ni Hee-ju kay Gi-bum na naging ganito siya dahil sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nilagay niya ang chain ng aso sa kanyang leeg. Para kay Hee-ju, ang paghatol kay Gi-bum ng kamatayan ng batas ay ang tunay na paghihiganti para sa kanyang tatay. Kaya't kahit isakripisyo pa niya ang sarili, kailangang siya ang magtulak kay Gi-bum na akuhan ang kasalanan ng pagpatay. Ngayon, ang lahat ng mga patay ay syempre kasalanan ni Gi-bum. Si Gi-bum ay napako sa pagkabigla. Hindi niya kayang paniwalaan na may mas malupit pa sa kanya. Bago pa makapagtanong si Gi-bum, dumating na si Chief kasama ang mga pulis para arestuhin siya. 15 taon ang lumipas. Nakatayo si Gi-bum dito muli, naghihintay ng paglilitis. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay nahatulan ng kamatayan. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, pumasok si Chief sa kwarto ni Hee-ju sa unang pagkakataon. Ang mga lihim ay nakatago sa bawat sulok ng kwarto. Ang lugar na ito ay nagtatala ng 15 taon ng buhay ng isang malungkot na batang babae. Sa oras na ito, naiintindihan na ni Chief ang sinabi ni Hee-ju sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit nananalo ang mga masasamang tao ay dahil ang mga mabubuti ay hindi makagawa ng kahit ano. Dito natapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe.